ng hindi pagkakaunawaan, bigyan natin ng solusyon yan. Relax lang. Let's talk. Mag-usap tayo. Kasama sila Miss Liza Soriano, Ed Dural, at Department of Labor and Employment Director for Communications, Nicon Fameronag. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa Radyo Inquirer 990 AM. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer, 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Yes, good morning po! At welcome po sa Vigatin Radio dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Marami po tayong pag-uusapan. Pag-usapan po natin ngayon ang Nightfall, ang Mob Card, at ang Pickled Me. At Ma'am Arnie, na-miss na kita. Sana makahabol ka ngayong araw na ito. Time check po natin is 10:08. At pakikilala na po natin yung mga magagandang lalaki na naman na mga bisita ko. JD Abenaza, hello, good na? Morning. Hello. Yan. Bati ka naman. Good morning. Binabati ko yung mga nakakilala sa akin at maraming salamat sa mga Filipino gamers na sumusuporta sa Nightfall Escape. Mm-hmm. And sana tuloy-tuloy natin yung suporta para sa first Filipino horror game. Okay, galing naman talaga ni Nightfall. At makakasama din po natin ngayon si Carlo Calimon of Mob Card. Good morning, Carlo. Magandang umaga sa lahat ng nandito at nakikinig. Maraming salamat at naanyayahan kaming makasama kayo ngayong umaga. Okay, wala ka bang babatiin? Baka may live stream tayo kasi may recorded naman tayo. Binabati ko lahat ng mga kaibigan natin na tumatangkilik sa Mob Card, at the same time yung mga partners natin na mga merchants. Magandang umaga sa inyong lahat at syempre mga kaibigan natin dyan. Okay. Good morning nga pala, Boss Earl. Siya po ang presidente ng Idea Space, isa po sa mga supporters po ng Vigatin Radio. At mga kasama din po natin si Dale Dennis David. Siya po ang founder ng Pickled Me. Ay, good morning, Elson. Alam mo, mas magandang lalaki ka sa amin. Magandang umaga sa lahat din ng mga gandang lalaki sa bansang Pilipinas at siyempre mga magandang binibini rin. Okay, yan. Marami tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin yung mga kanya-kanyang startups o kanya-kanyang kumpanya nyo. Pag-uusapan natin yung buhay startup, buhay ng pagbo-bootstrap, buhay ng developer, buhay ng isang nagsisimulang negosyante. Siyempre, unahin na natin si JD. JD, balita ko, maganda na yung kasi, pangilan mo na ngayon dito? Pangatlong beses na to. Pangatlong beses. Yung una, medyo magsisimula pa lang, di ba? Launch pa lang. Oo, last year yun, mga December. Tapos, yung pangalawa, nag-launch ka na. Oo, nag-launch na. Ngayon naman pangatlo, mayaman ka na. Kaya sabi ko nung pisa pa lang, bago ka pa mag-launch, alam mo, paunti-unti niya, susunod niya, The Billionaire, di ba? JD. Nightfall nga yung product niya, tapos ngayon Windfall na. Windfall na. Okay. Balitaan mo naman kami para naman maengganyo yung mga nakikinig natin dyan. So, actually, nag-start kami mag-Kickstarter. So, nag-decide akong hindi ituloy yung Kickstarter kasi nung nakita kong umaangat na yung download, marami nang bumibili. Actually, $29.99 siya. So, hindi pa advisable na bilhin kasi early access siya. Maraming bumili. And mataas yung download niya sa Western Europe tsaka sa America. Saka siguro dahil
bago sa kanila yung concept nga. Oo. Yung aswang natin, medyo talagang kakaiba. Kakaiba, no? Kakaiba yung atake. Tsaka, itong recently, dumami yung mga YouTuber na nakapaglaro. So, pinapakita nila, maraming naiinganyo na maglaro ng game. Tapos, yung maraming from Russia rin malakas yung yung request nung mga YouTuber para malaro nila yung game. Actually pagka gano'n nagdi-distribute kami ng keys sa mga YouTuber. Ang dami nung starting nung nag-release. Tapos ngayon more than 1,000 na. Lalo na nung Independence Day kahapon, binaba ko yung presyo 11.99 sa peso, nasa siya, yung converted nasa 359.95. So mas dumoble yung yung download niya after na binaba. So ayun, maraming nagre-request. So baka sa mga susunod para magbibigay kami ng pre-taste naman habang dumadami yung length ng game. Kasi right now nag-average siya from 3.5 hours to 5 hours na yung gameplay. Okay. So, hopefully, before mag-October, ma-reach namin yung 50 hours na length ng gameplay niya. So, mag-a-add pa kami ng mga downloadable content. Saka, doon namin goal na ipasok yung mga mainstream na kilala, yung mga kagaya ng Kapre. Ayan, yung mga kilala nating sa Philippine folklore natin. So, ayun, hopefully, doon sa mga susunod na namin, na mga i-update namin, mas marami pang magpo-post ng game sa mga YouTube. Sa mga iba yung mga natatakot maglaro pero curious. Pwede naman kayong manood sa YouTube, search nyo lang yung Nightfall Escape. Marami ng YouTuber, hinihintay na lang namin yung mga sikat na YouTuber na makalaro. Hopefully mapansin na nila. Ano yung top country na nagda-download? Number 1 is yung US. US. Second, Germany. Third is Spain. Tapos, Russia, number 4. Ganun ba? Di kahit pa paano, nangingiti ka na ngayon. Si Mrs. din ba? Nararamdaman na. Nararamdaman na. Alam mo kasi, bilib ako dito kay JD. Kasi siya lang wala siyang actually investor nung una. Talagang, alam mo yun? Gagawin ko to dahil gusto kong gawin. Di ba? Mahirap explain sa asawa, di ba? Siyempre, walang kasiguraduhan pero nandun yung passion mo Meron kang gustong patunayan sa sarili mo na kaya ko to. May mga ganong klaseng tao na hindi kagad sumusuko. Pero sa'yo ko nakita yun, JD, ha? Oo. Minamadali ko kasi habang wala pa kaming anak. Totoo yan. At least meron ka ng ipamamana na malaking kumpanya. Ako, alam mo, simula na yan. Wala na makakapagpigil dyan, JD. At sana maging inspirasyon ka sa mga founders natin na minsan, alam mo yun, nanghihina yung loob pagkakalagitnaan. Pagka walang traction, walang funding, wala ka ng pansweldo, di ba? Marami nang nag-aalisan sa empleyado. Oo nga So, ako, siguro, maraming generation na employee ko Parang nasa 5 generation na sila So, ngayon, madali. Meron bang natitira pang empleyado mo na naniniwala mula nung umpisa, naniniwala sa'yo? Wala na, pero nung itong latest latest batch, marami na yan. Madali na sila i-convince kasi visible na nakikita na nila. Dati before puro drawing ka lang sa whiteboard Ganito plano natin, tapos nando ka sa dulo. Tapos lahat sila tulog na. Tulog na, di ba? Malas nila, hindi sila nag-stay sa'yo para maramdaman nila yung di ba? Pero nung nung start ng taon, nung umiingay si Nightfall, may mga kumukurot na parang nangangamusta na matagal mo. Natutuwa naman ako sa kanila kung at least nakatulong ako sa kanila wherever they are ngayon sa mga latest employment nila. So, natutuwa ako na kumusta sila. Somehow, naalala ka nila kasi nakita nila yung Nightfall. And, how many years in the baking yan, ng Nightfall? More than 1 year siya bago siya ni-release. So, April 2014, na-start na yung concept. Prototype. Bago ako nag-decide, pre-alpha pa lang siya. Ngayon, umabot yun ng 4 na prototype. So, doon sa pang-4 na prototype, nag-decide na akong i-release siya as early access. And then, yun, ongoing yung development niya. Pre-alpha, 006 na kami ngayon. And after 3 weeks from now, Alpha 1, may mga papasok ng bagong monster. Never been heard, yung pasatsat na tinatawag. Ito yung mga naabusong
mga Pilipino na mga Ano, pasatsat? pasatsat. Ito yung mga naabusong mga maligno, na mga naging maligno na abuso ng panahon ng Hapon. So, okay. sila Mahirap pala yung nickname na pasatsat. pasatsat. Ngayon ko lang nga narinig yan eh. Mga low level Philippine folklore monster. So, yan yung mga introduction hanggang paakyat ng paakyat yan hanggang makarating. Hindi ko muna ikukwento yung kasi para ma-curious sila kung paano. Pero walang ano yan eh, walang putol na pagre-research. Update, di ba? Ongoing yan. Ongoing yan kasi kahit yung mga lumang libro, yung mga nag-check ako ng reference din. And then yung mga lumang film, yung mga 1994 na mga aswang, nagre-refer kami doon. Saka kung kailan na may mention yung aswang sa Hollywood, sa iba-ibang tumitingin kami ng reference para, at saka maganda yung pasok niya kasi for globalization. Napoforesee ko na rin na ang magiging kalaban ng mga zombie noon, mga susunod, yung aswang na. Kasi nasabi mo noon sa stream, di ba? Kayo lang yung Pilipino na nakapasok ba? Isa sa mga Pilipino. Pero Isa sa mga ito Pilipino. lang yung parang more on Filipino team na na game. So I think mga right now ang nakapag-release mga 3 ganyan. 3. Sila more on western I think yung naging focus. Congrats Babalikan kita. Ipo-promote naman natin tong kaibigan natin na si Mavcard, no? Carlo, bigyan mo kami ng overview. Ano ba yung Mavcard? Well, maraming salamat ulit. Basically, ang Mavcard di ba kadalasan meron tayo yung mga natatanggap na yung mga physical na plastic card, mga discount card natin, di ba? Yung mga privilege card. Meron ako dito sa 7-Eleven So, marami tayo ngayon. Minsan, tumatambok na yung ating wallet. Dahil puro card. Di ba? Minsan, mas marami pa tayong card kesa sa cash. Di ba? Pero ang tanong ko sa inyo alam nyo ba talaga yung benepisyo na kasama dun sa card na yon? Di ba? Ilang beses na ba nangyari sa inyo na pumunta kayo sa tindahan, tinan nyo, boss, ano bang discount na meron tayo dito? Then sabihin nila kung anong tinatanggap nila. Pag tingin mo sa wallet mo, wala naman pala ako niyan o hindi ko nadala. Naiwan mo sa bahay. Tapos biglang sabihin, nadala mo ba yung coupon mo? O nadala mo ba yung booklet mo? Hindi ko din nadala So, sayang yung benepisyo mo. Bakit ka pa sumama dun sa programa yun? Tapos, hindi ka rin na pala makikinabang, di ba? So, sabi namin una-una, paano kung gawin nating mobile app na lang yung privilege card? So, ginawa namin, Mavcard, unang-una, ginawa namin digital na yung privilege card mo. So, nandun na yung mga benepisyo mo nakalista. Pero sabi naman namin, parang bitin. Kung ginawa mo lang catalog yung app mo, di ba? So, ang ginawa namin, in-empower pa namin yung merchant na gumawa ng flash promotion. So, kumbaga kung yung tindahan, yung favorite na restaurant mo, o yung favorite mo na clothes store, walang tao, sabihin niyo, sige, yung manager, gagawa ng promotion ngayon na, okay, kung dumating ka in the next 1 hour, meron kang 20% o 30% off. Di ba? So, anong reaction mo? Pwede pa niyang piliin kung anong profile nung individual na papadalhan niya ng mensahe, di ba? Kumbaga kung anong age, anong gender, anong grupo na kasali, and so on. Para mas eksakto, natatanggap mo yung benefit na para sa'yo lang. Maraming uses ang Mavcard. So, for example, yung hotel, di ba? At the end of the day, hindi na mabenta yung kwarto, sabihin ng general manager, sige, the first 30 people na dumating ngayon, automatic staycation, 50% off. Diba? So, napakinabangan niya yung bagay na normally... Real time yan, di ba? Real time. Written off na, di ba? Kasi ang kwarto, matapos na yung araw. Parang kota na siya. Kota na siya. Kaysa naman walang gumamit. Oo, di ba? So, papagamit niya, kahit na kumita siya ng panggastos man lang doon sa tao niya. Oo, di ba? Sa kuryente. Or, kunwari, yung coffee shop, di ba? Yung coffee shop may cake ngayon. Diba? Bukas, magtatapon ko na to okay pa naman siya ngayon. So, sige, punta ka dito, bili ka lang ng kape, may libre ka ng cake. So, anong feeling mo kapag ikaw yung customer? Parang special ko naman. Di ba? Binigyan ako ng cake ni ganito. Wala ba tayo ngayong puro mo dyan para mabili natin ngayong araw na? Hanap tayo ngayon. Parang ginugutom ako Di ba? Wala ba yung tipong dyan malapit na mag-expire pero okay pa rin? Tingnan natin. Pero mga partners nyo ba, wala kayo ongoing ba may possibility na magkaroon tayo ng partners para sa mga groceries? Meron yan, di ba? Meron kami yung mga best before na soft drinks, mga juices, di ba? May mga tinatrabaho kaming ganyan. May mga partner kami, like kasama kami sa Unilever na foundry. Napili kami nung last year.
So, may tinetesting kami na pa pwedeng gamitin sana sa mga FMCG, no? So, tingnan ho natin. Di ho nasabi na kasama rin sa Mobcard, may location-based promotions. So, kunwari, nandito ako ngayon sa Radio Inquirer. Pagkita ko yun sa mapa, dun sa paligid ko, ito, may mga discount ako dito. Nakalagay na ba yung discount? Oo, pwede mo i-click, nakalagay ko yung ilang percent, tsaka kung ano yung libre. Para alam mo kung saan ka kung saan ka pupunta. Sana, pagka nasa SM ka, di ba karamihan nasa SM Mall? Malalaman mo na anong level, kung saan level yung restaurant na may discount. Pwede ba yun? Inaayos ho namin, ayun yung next stage namin. So, ngayon, parang nakamapa pa lang dun sa mapa natin. Kunwari, Metro Manila, nandyan. Ito, imamapa mo yung buong, kunyari, SM Mall. Yun ang bala gawin. Gagawin namin para multi-layer, di ba? Pag-click mong ganun, biglang, SM. Nandito ako sa first floor, ano yung discount na pwede ko mabili? Or isa-search ko, gusto ko rubber shoes, ganito. Anong store yung nagbebenta ng mura? Inaayos ho namin yan. Ayun yung next stage. Siyempre, kailangan namin i-face yung development. Balik, kayo yung first batch. Nanalo kami dun sa Idea Space, dun sa first batch ng Idea Space. So, yung kumpanya is a little over a year and a half na. Mm-hmm. So, tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Ang partners ho natin, total halos 300 merchants na around the country. Dami. Tapos, we have 15 organizations or mobs or communities that we partnered with, like SM Global Pinoy, yung OFW program ng SM, PLDT SME Nation, LaSalle Green Hills Alumni, Xavier Alumni Association, ICA Alumni Association. Marami iba't ibang grupo. So may 16 groups na kami. Kasama UNO, yung Unlimited Network of Opportunities, Philippine Medical Association, and so on. So marami pa. Marami pa kaming binubuo, marami pa kaming ilalabas. Galing, di ba? Just to share with you also, so baka interesado yung mga nakikinig ho natin, nung Sabado, naglabas ho kami ng open Mobcard, meaning kahit sino po pwedeng i-download. So, pakicheck po, naka-beta version lang ho kami ngayon. Pakicheck po sa Google Play or sa App Store. So, available siya for Android or iOS. Kahit sino po pwedeng mag-download nun. No? So, instant access kagad dun sa benefits, pati dun sa mapping, and so on. So, exciting ho. Exciting para... Tapos abangan nyo, may mga flash promotions tayong nakalinya. Yun, ang aabangan natin. Yung pagka flash promotions, di ba, dapat ang discount niyan, hindi bababa ng mga 10 to 20. Oo, actually, kung titingnan nyo ngayon sa listahan ho natin, iba't ibang klaseng benepisyo ang pinamimigay. Merong 5%, 10%, 20%, meron tayong 35%, yung iba hanggang 50 pa. No? So, abangan nyo, maraming exciting. So, inanyayahan ko lahat na nakikinig, na subukan po ninyo si Mobcard. Hanapin nyo po sa App Store or sa Google Play, MOBKARD. So, Mobcard po yung pangalan. Yung experience mo bilang funded by Idea Space, ano yung masasabi mo sa Idea Space? Naging maganda naman ang experience namin sa Idea Space. In all honesty, hindi naman ho yung financial support ang habol namin dyan kasi yung nagsimula naman kami, ano ba naman yung 500,000? Mm-hmm. 'Di ba? Kasi kumbaga masalo na kapag technology yung pinag-uusapan natin, mabilis yun maubos. 'Di ba? Ubos kaagad 'yon, no? So, first doon sa 500,000 may sweldo kaagad kayo? Wala, bootstrapping talaga. Oo, so ilan ang founders niyo diyan? Ang founders is 3. But of course, we have 2 other partners, no? Including Idea Space included. So, technically, 5 ho kami. Pero, yung very active doon, 3. Kami ho talaga yung nag-develop. Yung developer nyo ba, binayaran nyo rin or... Siyempre, meron kaming CTO, pero kami, siyempre, yung founding partners, wala kaming sweldo, pero siyempre, kapag may empleyado kami, doon namin ginamit yung 500. Pero maubos mabilis lang maubos yun eh. Diba? So, kailangan meron din kaming strategic investors. Ang CTO ba, more or less, mga magkano ba sweldo? Ako, ang CTO, wag na natin pag-usapan ng sweldo ng CTO. Kasi mga developers ng mga natin. Oo, malaki yun. So, madugo, no? Madugo din. Kung full-time yan, mababa na yung 30 to 50. Payat yun, pang part-time lang yata yun. Ganon. Part-time lang yung 50. Ibig sabihin, dito katabi mong dalawa, mga big time to. Big time tong dalawa, kaya naliliit ako dito eh. hindi tatanggap na maliliit na project, no? Hindi, kagawa na lang sila ng sarili nilang project. Oh, yun. Diba? So, pero yung experience namin sa Idea Space maganda, may mentoring ho tayo. At the same time, yung exposure natin, kasi kami, tama-tama, di ba, yung prinsipyo ng Mobcard, community-based eh. So, B2B,
mostly. Pero syempre, B2B2C. And at the end of the day, may consumer din tayo dyan. Kaya, ang habol namin, more strategic partnership with the mother company ng Idea Space, which is the Metro Pacific Group. Marami So, yan. syempre, May mga partners ka na ba sa kanila right now? PLDT Esemination, kapartner ho natin yan. Ano yung particular na partner mo sa kanila? Product. Actually, kliyente namin sila. Ginawa namin sila kasi we white label for each organization. Yung binanggit kong mga organization kanina. So, if you go to yung App Store or Google Play, pag tinype nyo Mobcard, marami kayong makikita Mobcard doon. So, merong AIM Mobcard, merong Lasal, may PLDT. Kasi we customize it for each sa organization. PLDT, may discount ba nabibigay? So, yun dun sa PLDT ho natin, para sa mga bossings po, yung ginawa po natin or ginagawa po natin with them. So, may programa ko kaming nakalinya with PLDT Esemination. Pero syempre, kausap po din namin si Smart, si Meralco. Naghanap po kami ng paraan para mabigyan ng benepisyo hindi lang po yung mga empleyado, kundi pati tayo na consumers nila. Di ba? So, sana meron din mga schools, no? Schools, meron ho, yung parang may discount pagka mag-enroll ka for... yung mga merchant po natin, meron po tayong iilang eskwelahan kasi meron ho tayo yung sa SM po, yung Global Pinoy, parang OFW. Doon ho sa roster ng kanyang mga partner merchants, may mga iba ho doon eskwelahan. So, kumbaga kung anak ka ng OFW, di ba, pwede ka mag-aral dito, may diskwento ka. So, may ganun din naman. May mga ganun din. May ganun din. So, iba-iba ho. May mga bundles kaming inaasikaso with our partners like Smart and PLDT to see kung pwede mabigay ng benepisyo yung mga miyembro natin. O buhay startup naman, ano ba yung share natin? Alam ko hindi madali. Hindi talaga madali. Full-time ka ba? Full-time ho ako, pero syempre, paminsan-minsan meron tayong consultancy. I've been doing this for a while already. So, hindi lang naman Mobcard yung nagawa ko. Ano yan? Parang papadyak ba yung consultant? Pwede ba ako magpakonsulta sa'yo? Kasi rin ho ako eh. Pwede ka pa. Palit na lang tayo rito. Sabihin mo. Hindi Papa Carlo. Hindi, tatabi ho ako. May upo. Yan. Hindi ho, ang yan, isang background ko talaga. Nagtuturo ho ako dati. Tapos at the same time, hanggang ngayon po, Angelpreneur po ako ng Go Negosyo. Ganun ba? So, mamayang hapon, nasa SMX ako mamaya, may talk ho ako mamaya. Okay. So, mabenta ka, sir. Kailangan mo Oo, di ba? Kailangan kumayod para buhay startup eh. Oo, so, mahirap. Pero maganda, talaga. Yung bandang dulo kasi ng buhay startup, medyo promising. Oo. Karamihan naman kasi, di ba, gusto mag-exit. Yun ang parang goal nun eh. Ma-acquire ka. Meron na ba sa Pilipinas na nag-exit na? Depende ho kasi kung anong klaseng exit ang iniisip ho natin eh. Diba? Si Surpass, hindi naman nag-IPO siya eh. IPO. Ayun yung exit niya technically. Oo. So, kung iisipin natin, may iba't ibang ways na mag-exit. Yung acquired by, mga acquisition or yung mag-IPO ka. Normally, yun yung mga exit na alam natin eh. Siguro sa'yo, baka exit mo, IPO din. Sana. Diba? Nasa plano ho natin. Lahat yan, mga future vision. Pati ito katabi ko. Acquisition ang habol nito eh. Acquisition or Surpass ang bagsak nito. Diba? Silang partner Nix yan. So, kaya abangan natin lahat yan. Medyo lang eh. Ang buhay startup nandito sa Pilipinas, iba sa Singapore at saka sa mga Asian countries or even in Europe. Kumbaga sa kanila, 3 to 6 months. May traction ka na eh. Kasi may suporta, malaking suporta. At saka, iba yung kultura. Dito sa Pilipinas, ang na-observe ko, nagsisimula yan after 1 year. Kasi ang mga Pilipino, even mga Filipino companies, ang tendency madalas is, hihintayin ko muna, baka hindi to magtagal ng after 1 year. So, hihintayin ko na mag 1 year. Oo. Naninigurado, sigurista yung mga partners din eh. Pero pagkadating na ng 1 year, napansin ko biglang, ayun na, medyo nagiging open na. Medyo nag-iba na ngayon kasi medyo na-expose na rin yung tao sa startup. Oo. Pero in the past, syempre, mas nauna kami nagsimula. So, nung nauna kami nagsimula, parang ang tagal. Ang tagal bago yung reception, yung response ng mga company. Pero ngayon, tama kayo na nag-i-improve na. Kung titingnan mo, ang daming companies ngayon na nagbubukas ng pintuan nila para sa startups. Sila mismo yung gumagawa ng kasi alam nila, madidistract talaga sila pagka medyo hindi talaga sila napansin ko rin, uso.
Even, for example, a few weeks Lahat ago... na yata ng application ng Uber, meron na in-Uber dito sa ganito. Actually, maganda yung maganda Di ba? Lahat na lang gagawan talaga ng... Kaya pagka medyo tutulog-tulog yung mga kumpanya, mga 2 to 3 years, baka wala ka ng kumpanya eh. Kaya nga ho, tulad nun, nasama kami dun sa Unilever Foundry. Tapos meron pang ibang mga foundry programs na initiated ng mga multinationals. Isa Unilever, ano yun? Bigyan mo kami ng ano. Yun sa Unilever na foundry, we were selected, first batch din, last year. Ang habol nun is they engaged potential startups that can work together with the multinational, with them. So, may loyalty, mayroong analytics, may consumer, may education. So, depende dun sa, yung pwedeng maging aligned dun sa programa ginagawa ng multinational. So, marami na ako nakikita ngayon. Like, for example, yung mga fintech, mga call for fintech companies, yung mga bangko, naghahanap. Kasi yung mga innovation, naghahanap na sila not just inward, meaning yung mga internal employees nila naghahanap ng mga bagong solusyon, no? But they're also looking at the small players already. Kasi nasanay na sila na puro malalaki lang yung kausap nila eh. Pero yung innovation, hindi lang naman sa malalaki nakikita. Ang daming bago, like Uber, yung surpass natin kila Nix, yung mga programa nila. May magkaroon nga ng Uber sa mga bangko, yun ang mabigat eh. Baka yung mga bangko natin dito, tamaan. Or yung mga konsepto nila Chino, di ba? Yung kaibigan natin sa Time Free. Yung mga ganun ba na hindi nang galing sa malalaking kumpanya yung idea. Di ba, meron tayo yun, parang saan lang, yung phone ni Hero, meron sila. Tapos alam ko, meron silang partner na parang mag-finance na pagka hindi mo kayang magsanla, parang ganun. Or pagka nagsanla ka pala, I mean, sila yung, parang partner sila, yung portion na ibibigay, yung partner nila yung magbibigay. Kaya maraming tatamaan. Maraming innovation talaga. Maraming ideas sa startup level. Ang hirap lang talaga is, ang hirap iangat. Di ba? Alam yung mga katabi natin to na sa simula, ang ganda ng idea, ang daming sasabihin ng mga tao, oy, okay yan. Pero kapag ka nandyan na biglang kinakapos na sa pondo, na maraming nawawalan ng loob, kasi ang hirap nga naman. Di ba? So, miski na ma-hurdle na yung hump na yon, biglang sumusuko na. Pero hindi na alam, konting tulak na lang. Nandun na sila eh. Di ba? Kaya ngayon mga kasama mo, di ba lang ngayon, congratulations na, pero sayang, hindi na ako nandyan, di ba? Ganun siguro yung mga first few batches ng mga empleyado ni yung Nightfall di ba? So, buti nga ngayon may parang consortium na ng mga startup eh. Kasi nung nag-start ka talaga mag-isa ka lang eh. Oo. Tapos ang hirap mag-convince talaga. Marami na kaya nga nag-i-improve. Pero dati talaga 1 taon bago ka mapansin. Pero ngayon, since medyo buzzword ang ang startup, medyo mas open. Kaya yung nakaraang startup week, sabi ko nga, nakwento ko sa inyo kanina na nagulat ako dahil normally mga event na yan, pare-pareho lang yung nakikita ko eh. Pero this year, sabi ko, ang dami kong hindi na ilala. Ang daming new faces. Which is good. Baka nga magkaroon na ng bagong telenovela. Startup. Okay! Magbabalik po uli ang Bigatin. Time check po. 10:35. Branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila, or even when you visit your favorite province. Ang Radyo Inquirer 990 AM. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP ang Gabay ng Pamilyang Marino. Ikaw ba ay isang marino o may kaanak na marino? Makinig sa Gabay ng Pamilyang Marino. Hosted by Captain Jess Morales at mga anak ng mga marino. Halina't pakinggan ang iba't ibang kaalaman na may kinalaman sa maritime industry. Gabay ng Pamilyang Marino. Magbibigay sa inyo ng mga payo at gabay para sa uunlad ng inyong pamumuhay pagkatapos ng inyong buhay marino. Gabay ng Pamilyang Marino. Nagtataguyod ng reintegration ng mga marino sa agos ng ating lipunan. Walang higit na magmamalasakit sa mga marino, kundi kapwa marino. Gabay ng Pamilyang Marino. Tuwing Sabado, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Gabay ng Pamilyang Marino.
panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer, 990 AM. May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa bigatintrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga. Dito pag sinabi mo low. Yes, good morning po uli. At nagbabalik po ang mga magagandang lalaking kasama ko dito sa Vigatin Radio, dito sa Inquirer 990 AM. Time check po, 10:38 na po ng umaga. Ngayon naman po pag-uusapan natin ang isa pang kasama natin dito ng magandang lalaki. Ang kanyang company is, ang kanyang application is Pickled Me. Pickled. Yes. Ano ba itong Pickled? Magandang umaga uli sa'yo. Oo. Brad. Alam mo, sabi mo magandang lalaki, naniniwala na tuloy ako niyan. Kaya Alam mo, yung mga... Pag natatabi ako sa'yo. Yung mga bisita natin doon lahat, magandang lalaki. Isa pang salita mo niya, maniniwala talaga. Maraming salamat. O sige, bigyan mo kami ng ano ba to? Ano ba yung klaseng application? Alam mo, lahat tayo, no? Lalo na mga Pilipino, mahilig tayo sa mga kwento. Yes. Kaya yun yung dahilan, kaya mahilig tayo manood ng pelikula, Mm. kaya mahilig tayo magbasa ng libro, 'di ba? Kahit itong sa radyo, kaya mahilig din makinig ang mga listeners mo kasi gusto nila makarinig ng mga kwento. Mm. Ngayon, tayo rin bilang tao, may kanya-kanyang interest tayo sa mga iba't ibang kwento. Pero tanong ko sa iyo, Elson, ano tingin mo pinakamagandang kwento para sa iyo? Sa akin, siyempre buhay ko. Yung buhay mo. Oo, makulay ang buhay ko eh. Exactly. Ngayon, ang problema kasi sa atin ngayon is that wala na tayong oras para isulat natin araw-araw yung mga nangyayari sa Parang buhay natin. Mag-diary ka na isusulat Oo. mo. Kaya ang Pickled, ang ginawa namin diyan, isa siyang tool para bilang way para sa mga tao na ma-record nila yung araw-araw na nangyayari sa kanila. With the Ganda, simple no? moments, no? Ang para sa amin, even ordinary moments, special yan. Oh, kunyari, nag-break kayo ng girlfriend mo. Oh. Kunan mo, di ba? Kunan mo. After 5 minutes, kayo naman uli. Kayo Kunan mo uli. Kunan mo uli. Di ba? Medyo umiiyak ka tapos medyo lambing lang. Binigyan mo ng chocolates. Kayo na naman uli. Kayo na uli. Oh, tapos kinabukasan, galit na naman kayo. Ayun. Parang nangyari sa iyo, ha? May pinaghuhugutan. Alam mo, nakarelate din ako. Napakaganda, di ba? Selfie lang kayo ng ganon. Isang Kinukunan linggong mo lang. pag-ibig. Mas kinukunan mo lang, kaya mo na kagad i-upload. Totoo yan. Kasi alam mo, kunwari ngayon, nagkuha na tayo ng picture ngayon. Oh. Parang pag tinignan ng mamaya, ordinary lang siya. Oh. Pero after a while, a week after or months after, pag tinignan mo uli siya, maaalala mo lahat yung kwento nung nangyari sa araw na yun. Kunwari, bumisita kami dito sa Radio Inquirer. Parte na ng buhay mo. Parte na yun ng buhay mo. Oo. So ngayon meron tayong pagkakataon na gawin yan. Kasi because of the advent of mobile technology, dala-dala na natin lagi yung smartphone. Nandyan yung camera eh. Oh, So hindi na madali, hindi na mahirap para sa atin na ma-record o ma-preserve ang nangyayari sa araw-araw natin. Okay. Maganda yan ha. For example, may bibilin ako. Naka-discount ako sa Mobcard. Siyempre, kukunan mo ngayon. Tatag mo yung Mobcard. Nanonood ka naman. Oo. I mean, naglalaro ka naman ng Nightfall. Picturean mo rin, di ba? Oo, ganyan. Pero ang kakaiba sa Pickled, meron siyang guide. Bakit nga pala Pickled? Pickled kasi pag sabi mo, when you pickle something, you're preserving it. Diba? So ito naman, you're pickling your life's moments. Oh, okay. Kaya Pickled ang pinangalan namin sa kanya. At the same time, pag sabi mo Pickled, may pick dun sa una, diba? So you're technically pickling your life through pictures and photos. Yung Pickled, meron siyang guide. May 8 moments kami doon. Selfie, OOTD, outfit of the day, who are you with, what are you busy with, morning, afternoon, evening activities. So ang sinasabi nito is that dito mo lang iikot yung mga picturean mo. Para hindi naman maubos yung oras mo sa nakakuha ng picture. Maraming pagkakataon kasi, kunwari may anak ka, meron siyang performance sa school. Ang nangyayari, hawak-hawak na lang natin yung camera na wala tayong ginawa, kundi picturean yung pagsayaw niya. Kunwari, pagkanta niya, na nawawala na tayo dun sa
actual moment na hindi na natin na-experience. So ito, I just take couple of photos a day. It will only need for you, kasi maybe couple of minutes lang nauubos. Pero nape-preserve mo pa rin at the same time yung buhay mo. Tapos, pagkatapos na, we put it all together. Pagka tinignan mo siya, nagkaroon siya na parang merong storyline of your life. So, easily mababalikan mo, ano ba yung nangyari sa akin last week? Kunwari, tatanungin kita, ano bang ginawa mo last Monday lunchtime? Ang hirap isipin, di ba? Pero with Pickled, pag pupunta mo lang yung araw na yun, makikita mo yung mga nangyari nun. Magandang application, di ba? Maganda siya. Paano pagka nag-asawa ka na? Pag nag-asawa ka na, pwede mong gamitin yung who am I with na moment, no? Paano pagka naghiwalay na kayo? Pag naghiwalay kayo, gamitin mo naman yung selfie na umiiyak ka. Umiiyak ka. lahat ng pangyayari sa buhay may sagot ng Pickled, meron. Yan ang purpose niya. Okay. Para sa atin, there are no ordinary moments. Pagka namatay ka naman, paano? Pag namatay ka naman, paano yung data nun? Ang mangyayari kasi... pwede bang makuha ng asawa mo yon? Pwede bang? Alam mo, may kwento ko, may magandang kwento ko dyan. Yung kasama ko sa Pickled ngayon, isa sa mga kasama ko sa nagsimula, last March namatay siya. Last March? Oo, bata lang, may 2 anak siya na naiwan. Pero pag tinitignan ko ngayon yung Pickled account niya, nakikita ko din yung buhay niya. Buhay niya. So, na-segue mo pa ng ganun, no? Ang kagandahan sa kanya, yung mga anak niya paglaki, may makikita. Pwede bang may videos ba in the future? Pwede magkaroon ng videos? Kakabitan namin videos in the future. Pero ikwento ko sa iyo yung storya ng Pickled, ba't siya nagsimula. Kasi personally ako, when I was 4 years old, yung dad ko namatay din. 29 lang siya at that time. So I was thinking, kung meron yung panahon nila, kung meron sanang smartphones noon or may app, ano kaya yung app na sana ginagamit niya? Para ngayon, na-preserve lahat, no? Oo, para nakita ko siya, I could have gotten to know him better. So yun yung up in mind namin nung ginagawa namin yung Pickled, na sana ito yung ginagamit niya. So hindi yung purpose ngayon for us to preserve our lives, kasi the whole point of life is about creating moments, di ba? Creating the story of our lives. Pero ang pinakamaganda doon, kung ma-preserve natin siya so we can share with friends and family. Pwede bang may share button ba yan? Oo, may share button siya. Para sa ibang social media or yes. Meron. On its own, it's a social network. Malaking platform niya, no? Kasing laki siguro ng Instagram, the way na dinesign namin. More than a year na namin siyang ginagawa. Pero at the same time, you can also share it sa Facebook, sa Twitter, yung mga Pickled moments mo. Yun yung kagandahan sa kanya. How many years nyo na itong ginagawa? Tagal na rin to, almost 2 years na 2 actually. years, no? Pero as a startup kasi, on the side, we're also doing other projects. Talagang medyo binabalanse lang natin. Binabalanse lang natin ang oras natin. Di ba, nasa beta na ba kayo? Beta ngayon. Pero paano da-download ng mga ano natin? Sabi mo meron kayong available na bibigay kayo ng code? Available na siya sa iTunes saka Google Play. Pero para ma-access mo siya, para maka-sign up ka, kailangan mo ng invite code. So, first time namin bibigay ito sa listeners mo. Ang invite code is 002. Pag kinabit nila yan, matatry na nila ang Pickled. Okay. Pero ang suggestion namin, you use it for at least a week or 2 para makita mo talaga paano na-form yung story ng buhay mo. Bali, yung company nyo, meron ba kayong mga outside investors? Marami nagkaka-interest at before kayo magsimula? Bago kami nagsimula, talagang kami lang. Kayo lang. Kami lang. Developers lahat kayo. Intentionally ginawa namin ganun. Kasi ayaw namin mag-iba yung direction ng startup. Gusto namin purong Pilipino talaga. Ang utak dito, ang tao behind dito, pure 100% Pilipino ang gumawa, ang production. May mga nakausap ko before about mga investments na gustong mag-alok, nakita nila yung potential. Pero sa ngayon, ayaw pa namin. Kasi gusto ko nga, yung direction ng kumpanya, yung design is purely Filipino. Ang ginawa namin ito kasi it's part of our advocacy to promote Filipino culture and Filipino pride. Before kasi ito kami rin gumawa ng SIPA na game. So ginawa rin namin yun to promote Filipino. Parang si JD, mahilig to sa pagsuporta sa mga Filipino advocacy. And pagka sinabi ni JD, kaya ko yan, kaya ko. Oo. As a startup no kasi, matter what, kaya ko yan. Right. Wala nang libo na pabalik. Diba? Dire-diretso. Ang motivation mo kasi dapat pag nasa startup ka, it's not about making money or thinking about the exit. Kasi if you think it that way, marami kasing difficulties along the way. Kapag yan ang motivation mo, mawawala ka. Hindi distract ka. Ang dapat motivation mo, first and foremost, is that ginagawa mo to because you have a deeper meaning or reason why you're doing it. Yung passion mo dapat dahil nandun talaga dapat. Yun ang kaya mag-stay sa route na yon because you have a deeper purpose na gusto mong mangyari.
Pag But pera talaga, ilan kayo founders diyan? technically ako lang yung founder, no, but I have a tech team. Yung tech team ko has been with me for so many years na. So Bootstrapping lang talaga. Bootstrap kami pagdating dun sa Pickled. Pero kagandahan doon is yung journey itself Yun yung maganda Yung life it's hindi yung destination Of course that's your goal, pero at the same time the journey should also be that's the beauty of life. Yung ine-enjoy niyo yung creating things together. Marami kang may susulat diyan sa Pickled, no? Marami. Ikaw mismo kung paano mo ginawa. Marami. Mga pagsubok talaga. Yung kwento medyo mahaba-haba. Mahaba-habang kwentuhan to, bro. Kailangan natin diyan beer. Kailangan natin ng medyo pampasarap. Pampasarap, no? Ay, hindi, maganda lang kasi diyan. Kasi lahat naman tayo startups, 'di ba? Kaya yung buhay mo, pagka napakinggan kasi napakaganda pagka naging successful ka. Hindi, sabi mo nga, hindi naman ganun kadali yung journey, 'di ba? Kung gusto mo mag-exit. Kasi nga medyo mahirap talaga yung buhay natin. Mahirap siya. Ang startup parang pag-ibig yan Diba? Mahirap sa simula, pero hindi lang yun ang kailangan mo intindihin. Kailangan mo rin isipin paano masusustain yung relationship nyo. So, kumbaga sa pag-ibig mas maganda marami kang ibibigay without so much expectation. Akala ko marami kang pag-ibig. Hindi naman ako kasing chick boy na katulad mo. Patay tayo dyan. Baka nakikinig ang misis ko. Peace tayo. Hindi. Ganito. Sige. Bilang startup, sige. Ang tanong ko lang, ano yung pinakamabigat na challenge sa atin? Ang pinakamahirap talaga, tingin ko makaka-relate lahat ng mga startup founders. Pagdating sa startup, pinakamahirap yung pondo. Pondo, no? Diba? Kasi kailangan titigil ka pagka wala na talaga. Hindi mo kasi hindi pwedeng panay passion lang. Right. Saka, yung mga ka-teammates mo is, paano mo sila i-convince na dito tayo pupunta. Samahan nyo ko. Pero ganito lang yung sweldo. Totoo. Kaya bilang founder, ang isang role mo is to be a great storyteller. Kasi para ipakita mo sa kanila yung vision mo. Do you give equities ba sa mga That's part of the motivation, diba? You have to share kung ano yung hirap nila, contribution nila. Dapat may kapalit din yan. Hindi naman pwedeng panay-hirap. Ikaw lang, panay sa'yo lang, no? Mahirap din na ibig sabihin, magsama kayo ng ganong katagal kung sa tingin nila, ikaw lang lahat makikinabang. Right. So sa startup, hindi lang yung dapat business yung alam mo, operations, but at the same time, napapaliwanag mo sa mga kasamahan mo ang gusto mo mangyari at mapaniwala mo sila dun sa pangarap mo. May point ba na sabi mo, di mo na itutuloy yan? Maraming beses. Maraming beses kasi sabi ko nga sa'yo kaya kailangan may deeper purpose ka. Maraming beses nakitigilan natin to. Sayang oras, parang ganun. Ay, hindi naman dahil sayang oras. No? Parang iniisip mo lang minsan na nagkukulang-kulang na hindi mo na mabuubo yung konsepto. Pero yung pinakamahirap nga yung funding, di ba? Kasi nakita mo yung mga tao mo, kailangan mo rin kahit paano bigyan yan. Diba? Sinisweldohan yan. May kanya-kanyang pamilya din yan. Tapos pag naman, I can work naman full-time and I'll probably earn more. Diba? Bakit ko dapat gagawin? Kaya nga sabi ko, pag perang naging motivation mo, yun ang iisipin mo lagi. Magtrabaho na lang ako, iwan ko na to, mas less headaches pa, di ba? Pero kung meron kang deeper purpose, siguro maghapon medyo wala kang gana, pero pagdating ng gabi, binalikan mo yung bakit mo ginagawa to. Tandaan natin, life is so short, no? So para sa akin, kasi you actually really have to live your life to the fullest. So ang living life to the fullest is ano yung mako-contribute mo bago ka makaalis sa mundo na to. Diba? So, at least may pickled ka. Oo. Ayoko na mag-contribute na nagtrabaho ko ng 8 to 5. Diba? Yun lang yung contribution ko sa mundo. Hindi perang sukatan para sa akin. Ang sukatan is ano yung naiwan mo, ano yung impact mo, ano yung naparamdam mo sa tao bago ka umalis sa mundong ito. Yun, galing naman. Diba? Ikaw naman, JD. Ano ba yung sa tingin mo na bago ka umalis sa mundong ito, ano pa ibang gagawin natin? May ibang projects ka pa ba sa tingin mo na meron? Siguro, gusto ko muna maging successful sa gaming. And after that, actually, nung nag-start may ibang games ka pa ba na medyo nasa isip mo na ilalabas mo in the future? Merong isa, upcoming. Kasi mas ambitious pa sa Nightfall yung ang galing parating. naman. Maraming pera na naman yan. Siguro after nun, yung next title. Kailan may ilalabas yan? Baka next year ulit magka-campaign ako dire-diretso. Dire-diretso na yan. Wala nang putol yan. Iba-ibang games na ilalabas mo yan. Ako kasi ang naging motivation ko yung more on the history. Hindi rin pera ang naging sukatan sa akin . So gusto kong, yun nga, kagaya sinabi ni Dale, importante sa akin din yung makapag-contribute ka
So, the more na nag-i-start ka ng history, mas magandang magdagdag ka pa ng marami. And then, naniniwala ako, the more na marami kang makontribute, marami may inspire. And hopefully, in the long run, yun yung magde-develop ng market. Kasi nung nag-start ako, naramdaman ko, locally, wala talagang market yung game eh. So ngayon, kahit nung nag-initially sa website pa lang, nag-crowdfunding, may mga nagko-contribute ng mga may talagang strong yung passion ng mga gamer. And then, mga Pinoy gamer din yung talagang bumibili. Tsaka, naisip ko dun sa exit, never naisip ko yan eh. Na mag-exit? Na mag-exit talaga. Kaya, Panay entry lang. Parang hindi mo talaga ibebenta, parang tipong gano'n. Hindi, nung ito recently, syempre, nag-iisip ka, hindi ka naman pwedeng forever Kasi sa magkakaroon ka na ng pamilya. Hindi ka naman forever na sa games lang. So, syempre, may mga nilulook up kang, kagaya nila Elon Musk. Bukod sa isa, gumawa pa ng isa, pinagsabay-sabay pa. So, I think, kung darating yung opportunity ng acquisition or merge, open na ako dyan. Medyo, na-convince ko na yung sarili ko. Wala kasi akong co-founder. So, kailangan kong i-multiply yung mga alter ego ko para i-convince. So, mahirap. Mahirap din mag-convince na parang maging ready ka. So, ako, nag-attend ako ng mga merge and acquisition din para ma-educate if ever mangyari yung ganong opportunity. So, ready ako sa mga ganon. Ikaw naman? Kami sa Mobcard, ang habol lang naman namin is number one, unang-unang motivation namin. Gusto namin maging global na brand. Diba? Kasi, hindi pa ganun kadami yung mga brands na Pilipino. Of course, si JD, isa na yan. Diba? Okay. Pero gusto namin maging katulad na JD, na kilala sa Europe, sa maging global, no? So, ayun ang motivation namin. We want to be recognized. Okay. And put the Filipino in the map. So, ayun yung tinatrabaho natin. Okay, sige. Magbe-break lang tayo sandali, ha? Just all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila, or even when you visit your favorite province. Galing. Bigla ko naalala sa kinikwento. Na-validate nga nung kasama na kasi namatay siya. Biglaan. Sa gitna ng kabi-kabilang problema, may mga magagandang balita na magpapagaan sa inyong dinadala. Kabutihan, kagandahan, kaayusan. Warrior Angel. Hatid ang mga mensaheng pampag-good vibes, iwasan ang problema, at huwag maging nega. Relax lang. Enjoy life. Ako si Brenda Arcangel, ang inyong Warrior Angel sa radyo. Maghahatid ng mga nakakaaliw na kwentuhan, mga impormasyong napapanahon at nakaka-good vibes. Feel good na istorya at level up na chika sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa buwan naman ng balita, gaganahan ka na. Dagdagan pa ng mga beauty and health tips na bonggang-bongga. At ang showbiz chika, hindi mawawala. Mga hot issue ng bayan ngayon, ating pag-usapan. Ano mang problema, may positibong paraan para solusyonan yan. Samahan ninyo ako magpalaganap ng kabutihan at kagandahan. Ito ang Warrior Angel, ang makabulang weekend program na magaan at masaya. Let's be happy, wag na mag-worry. Warrior Angel. Warrior Angel. Kasama si Brenda Arcangel. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila, or even when you visit your favorite province. Okay, nagbabalik po ang Bigatin Radio dito sa Radyo Inquirer. Time check po natin is 10:56. Ang galing ng mga discussion natin, no? Yung buhay startup. Nakikita ko lang sa inyo yung talagang yung bang determinasyon na hindi kayo titigil. Yung bang hindi kayo hihinto na sasabihin natin na hindi ko na kaya to. Ayun ang pinakamahirap minsan eh. Pero minsan may mga bagay naman na pagka sinabi mong hindi mo na kaya, may mga susunod ka namang mga projects, di ba? Ang tanong ko lang, ano ba yung mga katangian talaga ng isang
magaling na founder talaga? Ikaw muna, Carlo. Sige. Kauna-unahan, dapat yung passion mo nandyan. Diba? Tulad sinabi kanina ni Dale, kailangan yung passion mo ma-share mo sa mga sa mga kasama mo, kasi bukod dun sa financial aspect, mahirap din maghanap ng tao na nag-share din ng vision mo. Okay. So yung passion mo dapat, masalo na during the hard times, di ba? Masalo sa buhay startup, marami nun. Kailangan may motivation ka to drive yourself to the next day, no. So I think passion is very important. Okay, sige. Meron tayo ngayong phone patch, no. Kasi merong event yung Hello Worship Festival. Po-promote lang, Isabella. Hello. Hello. Yes, good morning. Oo. Kamusta na? Mabuti po. We're all here right now at Hacienda Isabela. We're preparing for the Hello Worship Festival. Oo, ano ba yung makikita natin dyan ngayon sa Cavite? Wow, it's gonna be so awesome po. Nandito po may African worship leader kami, si Sammy J, si Rose Rivera and the Move Dancers. Of course, myself, Isabella, and my mom, Miss Kula Desma. Pastor Mon de Armas and the New Life Alabang Band, Abby Asistio, Julie Ann, Acel. There's going to be so many people here that are going to be having so much fun, and we're just going to be worshiping the Lord. And there's going to be pastors that come in between, and it's going to be really fun. Okay. What time po yung simula? The concert starts po at 5 p.m. Up to what time? We have till about 11. 11, okay. Yeah. And then we also have a fun fair that starts at 12, and we have a workshop that I'm leading about being childlike and worshiping God even through painting and coloring. And then after that, si Direct Mark Arnal has another workshop at around 3 p.m. And then after that, we do the who are the organizers of this event? Yeah, actually, this is my first co-production with Hacienda Isabela and Post Adventures with John Ong. Yes, Monique and John Ong. And we are partnering with so many different wonderful sponsors that have helped make this wonderful event happen. Worship Generation, Tango, Mosimo, Josiah, Dr. Havaliana, Elpidio Quirino Foundation, so many great people and companies. Okay, where's the location of the event? It's at Hacienda Isabela po. And for all the people that want to find a location map to how to get here, you can just visit www.haciendaisabela.com. And then there's a button there that you can press, and it says location. How much is the ticket? So that's haciendaisabela.com. Well, if you bought this ahead of time, it was buy one, get one na 500 pesos. But buy one, take one, yeah. Po. Ngayon na yan, di ba? Today, it's 500. Opo, ngayon yan. You can get tickets even at the door na 500 po. Okay, sige. Sulit pa. Okay, thank you, Isabella. Kamusta mo na lang kami sa mami mo? Mami mo ba kakanta din? Oo. Opo. She's gonna give us some beautiful numbers. We're so excited. Okay. Yeah. Thank you so much for having us fun, for supporting our event, the Hello Worship Festival. Just say hello na lang kay Monique and Jan. Sige po. Okay, sige. Thank you, Bella. Thank you so much, and I hope to see everyone there. Yeah. The Worship Festival po. Okay, bye-bye. Thank you. Okay, bye. Yun. Balik naman tayo dito sa mga magagandang lalaki uli na kasama ko. Parting words. Kulang na tayo sa oras. Dale, paano, kailan ba natin pwedeng i-download yan? Actually, yung Pickle, di pa namin siya nag-launch, no? Pero so far, medyo napansin na siya. Last year, nanalo kami sa Creative Business Cup, national win ng Pickle sa Pilipinas. Yun ang dahilan bakit pinadala tayo sa Copenhagen, Denmark to represent the country. And this year, sa July, natanggap ang Pickle sa Magic sa Malaysia. It's the biggest accelerator program in the region. Pinili nila yung mga top startups na sa region para makasali doon. Unfortunately, yung Pickle nakasama siya. So, again, maraming salamat sa pag-imbita niyo dito sa amin. At dito ko nalaman na talaga palang magandang lalaki kami. Oo naman. Wala naman akong bisita rito na hindi magandang lalaki. Dati kasi nanay ko lang nagsasabi niyan eh. Pero ngayon nasa ginundahan mo. Naniwala na ako. Okay. Maraming salamat sa pagsuporta. Okay. Salamat, Dale. Carlo. Inaanyayahan ko po lahat ng nakikinig na i-download nyo po yung Mobcard, MOBKARD sa App Store at saka sa Google Play. Available na siya sa Android and iOS. So, enjoy lang po.
paglaruan nyo po, tingnan nyo po kung ano yung gusto nyo. At kapag may feedback po kayo, padalan nyo po kami ng message sa Facebook. Okay lang po yan. Pakilagay lang po dun sa reference code radio para alam ho namin na yung mga nakikinig po natin ang nag-download ng application. So, Mobcard po, MOBKARD. Oh, JD, yung promotion na mo. Sa lahat ng Filipino gamers, ipakita natin ang suporta natin sa likhang Pilipino na games. Ito na po yung panahon. Hindi na lang puro Clash of Clan. Meron na rin tayong sariling atin. The more na susuportahan natin ng mga Filipino game developer is mako-continue po natin ang passion nila na para makapagdala po sa inyo ng the best quality and magiging global para sa atin din po ito. Maraming salamat. Yun, with that, kapos na po tayo sa oras. Mga kabigatin, next Saturday po ulit, makinig po kayo dito lang sa Bigatin Radio sa Radio Inquirer. Maraming salamat po sa mga sponsors natin sa Sogo and also sa Idea Space, kay Sir Earl. Boss Earl, minsan miss ka na namin. Sana makadaan ka rito. Thank you po. Branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Palagay ko yung pagiging religious niya talaga. Kasi isipin mo, napakasimpleng tao lang siya. Kasambahay lang, ilang taon na siya, may edad na rin naman. Pero minsan, alam mo, yung pinakasimpleng mga tao, yung hindi nakadaya natin na nag-overthink, minsan mas nakakatulong pa yun, lalo na sa mga ganong sitwasyon. Kaya wag mo mamaliitin yung mga simpleng tao. Kasi mas matibay pa sa iyo yan. Sa totoo lang, mas mahirap pa na pagdaanan nila. Meron na silang posisyon, pero follow if you want to. Parang ganon. Pag-isipan nyo lang to, bahala kayo kung anong gusto nyo. Parang ganon. 39 provisions sa BBL ang nais silang alisin o kung hindi man ay dapat na baguhin. Yung bang pagka binoto yun yun na yun as is? Hindi, kasi ngayon nasa committee level ni Senator Marcos sa local government. Marami pa siyang gustong baguhin doon siyang gagawa ng committee report. So, mababago pa yan, definitely.